Si Rosyo. Nandyan ba si Rosyo? Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko ng tulong niya. Sino ba sila? Inaasahang bisita ka ba ni Mr. Del Vasco? Agad at kusang sumara ang talukap ng mata ni Inez nang itapat ng gwardya sa kanyang muka ang flashlight na hawak nito. Duguan ka! Anong nangyari sa iyo, miss? Ayos ka lang ba? Sinong may gawa niyan? Na-aksidente ba kayo? Parang awa mo na. Si Rosyo, nasan siya? Kailangan ko ang tulong niya. Kailangan ko siya. Siya lang ang makakapagprotekta sa akin mula kay... Sa pagdating at pagbusina ng mamahaling SUV, parang papel na natumba ang nangihinang dalaga. Bago pa siya mahawakan at matulungan ng sikyo na kausap, nakalabas at nagkakapit na sa kanya ang lalaking kanina pa hinahanap. Inez, anong ginagawa mo rito? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa kanya? Sir, hindi ko rin po alam. Kakarating niya lang dito kaya kayo ang hinahanap eh. Mukhang biktima yan ng salvage at pinalad lang na makatakas. Sagot ng sikyo. Tumawag ka ng pulis. Utos ni Rusyo. Huwag kang tumawag ng pulis. Pag tumawag ka ng pulis, malalaman niyang buhay pa ako at babalikan niya ako. Babalikan niya ako at titiyakin na sa pagkakataong to, mapapatay ako. Nang hawakan siya ni Rosyo at nagmamadaling pinasok sa loob ng mansyon, habang nagpapakawala si Rosyo ng utos sa mga gwardya, nahigpitan pa ang pagbabantay sa lahat ng sulok ng kanyang tahanan. Napayapat muling naramdaman ni Inez na ligtas na siya. Na sa wakas ay pwede niya nang ipikit ang mata at wala nang mangyayaring kahit na ano. Sa pagpikit niyang iyon, lampas 3 araw ang mabilis na bumilang bago muling bumalik ang kanyang ulirat. Sino ka? Nasaan ako? Nasaan ako? Sino ka? Huwag mo akong sasaktan. Pag-iusap, huwag. Gagawin ko ang lahat. Lahat. Huwag mo lang akong papatayin. Inez? Help me. Please help me. Save me. Papatayin ako ng lalaking yan. Papatayin niya ako. Hindi ka niya papatayin. Walang papatay sa'yo rito. Doktor siya, Inez. Doktor mo. Nang mag-sink in kay Inez, ang paniniguradong iyon ng binata ay ang paghupa ng kanyang adrenaline rush. Bago pa tuluyang mawalan ng balanse ang nangihina niyang binti, muli na siyang nasalo ni Rosyo at pinuhat pabalik sa kanyang kama upang muling makapagpahinga. Sir, ito na po ang soup at health supplements na pinapahanda niyo. Pagkalapag ng katulong sa tray ng mushroom soup, mabilis na naalala ni Inez ang huling pagkain kinain niya sa sariling bahay na may drugs pala na naging dahilan ng pansamantala niyang pagkaparalisa. Sa takot na baka ang pagkain nasa kanyang harapan ay may lason din, tinulak ni Inez ang pagkain palayo sa kanya at hindi iyon tinantanan hanggang sa hindi ito tuluyang mahulog sa sahig. Nang mahagip ng mata ni Inez ang bubog galing sa nabasag na mangkok, dali-dali niya iyong kinuha at ang matalas na parte nito ay tinapat sa leeg ng walang kalaban-labang katulong na naiiyak na lang na nakatanaw at nangihingi ng tulong kay Rosyo. Ang demonyong yon! Nasaan ang demonyong yon? Kasabot ka ba niya? Binayaran ka niya para muli akong lasunin at patayin ah! Po, ma'am, wala po akong alam sa sinasabi niyo. Hindi ko po kilala. Sir, tulungan niyo po ako. Manahimik ka! Alam ko na kasabot ka na Jeff. Nandito ka para patayin ako. Kaya't uunahan na kita. Inez! Sa pagsubok ni Rosyo na agawin ang talim ng mangkok na kanyang hawak, duwaplis ang talas nun sa pisngin ng binata. At nang makita ni Inez ang dugong pumapatak mula sa sugat ni Rosyo, ay natauhan siya mula sa kanyang kaparaningan. Hindi ko sinasadya. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Ang akala ko kasi... Inez! Huli na
nang tawagin ni Rusyo ang pangalan ng dalaga para pigilan ito sa kanyang muling pag-atras. Natapakan na ni Inez ang isa pang bubog sa sahig at nasugatan na noon. Mildred, kunin mo yung first aid kit. Po, sir. Hindi ba dapat isuko niyo yan sa pulis, embes na gamutin? Kamuntikan niya na tayong mapatay. Kunin mo ang first aid kit at iwan mo na kami. Pagtapos ng kulang-kulang 5 minuto, muling bumalik ang katulong sa kwarto kung nasaan si Inez, bit-bit ang first aid kit na hinihingi ni Rosyo. I am sorry. I am so sorry. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Hindi ko alam kung ba't ko ginawa yon. Rosyo, maniwala ka, please. Maniwala ka. Alam mong hindi ako masamang tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. What you did is probably a trauma response to what happened to you. Anong nangyari sa'yo, Inez? Sinong may gawa nito sa'yo? Sa pagtikom ng labi ni Inez at pagyuko nito, palatandaan na ayaw at iniiwasan niya muna na mapag-usapan ang pinagdadaanan. Ipinagpatuloy na lang ni Rosyo ang paglilinis sa sugat sa paa ng dalaga, habang ang sarili nitong pisngi ay dumudugo pa rin. Yung sugat mo, kailangan mo rin gamutin ang sugat mo. Ako na lang ang gagamot. Nang hawakan ni Rosyo ang kanyang palapulsuhan, agad na natigilan si Inez at may pagtatakang binalik ang tingin sa kaharap na binata. Dumating ka ritong sugatan, duguan, at takot na takot. Pumunta ka sa akin para maproteksyonan kita, hindi ba? Pero Inez, paano ko naman magagawa yun kung hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo? Talaga bang tutulungan mo ako? What happened to you, Inez? Nang mapansin ni Rosyo ang paghahawak ng dalaga sa suot niyang engagement ring, agad nitong nahinuha kung sino ang nasa likod ng nangyari sa babaeng muntik niya nang maging asawa. Ano ang ginawa sa'yo ni Jeff? Rosyo, iho, nasa TV siya. Iyang si Inez, nasa TV. Hinahanap siya ng nobyo at fiancé niya. Bigla na lang daw itong hindi umuuwi. Tatawagan ko ba ang kapulisan para sabihin nandito siya at nang makauwi na siya sa fiancé niya? Si Jeff, siya ang may gawa nito sa akin. Pagkatapos kong pagtiisan ng lahat ng pananakit niya, nalaman kong matagal niya na palang karelasyon ang katulong namin. Na may sarili na silang anak at lahat ng pera ko. Yung negosyo at kumpanyang tinaguyod ko. Tinanakaw niya sa akin. Hindi pa siya nakontento. Pinagtangkaan niya pa akong patayin. Siyang may gawa nito sa akin. Manang, iwan niyo po muna kami ni Inez. Pakitawagan din po ang sekretarya ko. Sabihin niyo na kailangan ko siya rito. Paglabas ng mayordoma sa kwarto, agad na namutawi ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ni Inez at Rosyo, na pareho lang na ineestima ang isa't isa. Hindi alam ni na auntie ang nangyari sa'yo. Umiling si Inez. Malaki ang nawala kina Papa nung tinakbuhan kita sa altar 5 years ago para sumama kay Jeff. Ang sabi ni Papa, hindi niya raw ako mapapatawad kahit na kailan. At kilala ko ang mga magulang ko, Rosyo. Kapag sinabi nila, pinaninindigan nila. Nakakapalan ka siguro sa akin. Pagkatapos ng ginawa ko, pagkatapos kitang ipahiya ng ganoon sa lahat ng tao. Heto ako ngayon, sa'yo tumatakbo para manghingi ng tulong. Pero kasi, walang-wala na ako. Ikaw na lang talagang pwede kong lapitan. At anong inaasahan mo? Na basta na lang kitang tatanggapin? I'm sorry. Salamat pa rin sa tulong na binigay mo sa akin at sa ilang araw mong pagpapatuloy sa akin. Sa pagtayo ni Inez at isang beses na baghakbang, ang sugat sa kanyang paa, nakagagamot lang ni Rosyo ay muling dumugo. Ngunit tahimik niyang ininda ang sakit at hapdi noon. Hanggang sa marinig niya ang sinabi ng binatang agad niyang ikinatigil. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kung talagang kailangan mo ng tulong ko, ay dapat mo munang itama ang pagkakamali mo sa akin noon. At paano ko naman gagawin yun? It's not like asking for apology.
will fix what I did in the past? Of course not. Your apology won't be enough. It will never be enough. So paano ko itatama ang nagawa kong yun? By doing what you should have done that day. Pakasalan ka? Gusto mong pakasalan kita? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Itinakwil na ako ng mga magulang ko, Rosyo. Wala ka nang mapapala sa akin o ang negosyo mo. At kung virginity ko man ang habol mo, wala na rin yun. Siguro naman naisip mong nakuha na yun ni Jeff, di ba? I need an ear. Tumatanda na ako at ganun din ang mga magulang ko. Kung ano man ang kailangan mo sa akin o kung ano man ang gusto mong gawin kay Jeff, kaya kitang tulungan. Pero hindi ako papayag na ikaw lang ang may mapapala sa atin. Fine. Payag ako. Kung kailangan mo ng tagapagmana, ibibigay ko. Basta mga ako kang tutulungan mo kung durugin ang demonyong trumaydor at sumira sa akin. I promise, ibabalik natin sa impyerno ang demonyong yun at isiguraduhin natin na isusumpa niya ang lugar na yun. Suot ang nag-aapoy na galit sa kanyang mata at kasabikan na maibalik ng 5 beses ang pagdurusang ipinaranas sa kanya ni Jeff. Pigil-hiningang pinutol ni Inez ang distansya sa pagitan nila ni Rosyo. Gusto niyang simulan ang paghiganti niya kay Jeff sa lalong madaling panahon. Kaya't sumagi sa isip niya na kailangan niya munang gawin ang kanyang obligasyon kay Rosyo. Nang tumupad din ang binata sa pangakong binitawan. Ano ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Kailangan mo ng tagapagmana, hindi ba? Kunot noong sinalubong ni Inez ang seryosong mata ni Rosyo. Nang hawak nito ang kanyang kamay upang pigilan siya sa pagguhubad. Hindi pa sa ngayon. Alam kong di ka pa handa. Bago kita angkinin, gusto ko na maikasal ka muna sa akin. Naligal ka munang maging akin. Tahimik na inayos ni Rosyo ang t-shirt na suot ni Inez. Sa pag-alis ng binata sa kwartong gamit niya, napaupo na lang si Inez sa higaan at umiiyak na napatakip sa kanyang muka. Sa pagpapakita ni Rosyo ng mataas na pagrespeto sa kanya, naramdaman ni Inez kung gaano siya kababang itrato ni Jeff at kung paanong maging siya ay nakalimutan ng pahalagahan ang kanyang sarili. Inubos ni Inez ang magdamag sa pag-iyak habang nangangako sa sarili na iyon na ang huli. Ipagluluksa niya lang ang sarili at lahat ng sinuko niya para sa lalaking buong puso niyang minahal, ngunit pagtataksil at pait lang ang walang kaawang-awang ipinalit. Pagkatapos ng gabing iyon, si Jeff, ang kabit nito at ang lahat ng may kasalanan sa kanya, ang siya namang iiyak. Sa paglabas ni Inez sa kanyang kwarto, sa pagsisimula ng panibagong araw, ang una niyang plano ay muling humingi ng paumanhin sa katulong na nasaktan noong nakaraang gabi. Kaya sa kusina siya dumiretso. Tama ba ako nang inintindi, Jeff? Ano iyong long-time girlfriend at fiancé na si Inez Carpio ay nag-reach out na para sabihing hindi siya nawawala at ayaw nang magpahanap at magpakita pa dahil masaya na siya sa feeling ng bago niya? Sabi ng TV host. Yes, sir. Pinatitigil niya na ang pagpapahanap ko sa kanya. Masaya na raw siya sa piniling lalaki. Sagot naman ni Jeff. Miss Inez. Sabi naman ni Mildred. Alam ni Inez kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya pag sumugod siya kay Jeff. Ngunit hindi na niya kayang palampasin ang paninira nitong umabot na sa national television, kaya't hinayaan niyang magpabulag sa galit at sumugod sa building ng kumpanya niya na kinakampuhan at kasalukuyang inaangkin ni Jeff. Nasaan ang walang hiyang yon? Jeff! Demonyo ka! Lumabas ka rito! Hindi ba't gigil na gigil kang makita ako para matuloy mo ng pumalpak mong plano? Pwes, heto na ako! Pagbukas ng elevator sa lobby, kung saan siya kasalukuyang nagwawala at di binibigyang pansin ang bulungan ng tao, ay dali-daling nilapitan ni Inez ang talipandas niyang ex.
Ang kapal ng muka! Ang kapal-kapal ng muka! Hayop ka! Demonyo ka! Maski sa Satanas, mahihiya at manliliit sa kademonyohan mong hayop ka! Pagkatapos mo kong pagnakawan, traidorin, lokohin, at pagtangkang ipapatay, hindi ka pa nakontento? Talagang siniguro mo pang sirang-sira ako sa publiko? Sa muling pagdampi ng palad ni Ines sa pisngi ni Jeff, bumuelo ang binatang gaganti na rin sana ng sampal at handang-handa si Inez na saluhin iyon. Nang may kumuha at pumilipit ng kamay ni Jeff bago siya walang kahirap-hirap nang inudngod sa sahig. I am currently gathering every evidences that I can for the cases that I file against you. Talaga bang gusto mo pang dagdagan ng sandamak-mak mong kaso, ha? Sabi ni Rocio. Sino ka? Bitawan mo ako! What do you think, darling? Bitawan ko ba? Or would you prefer if I dislocate his arm? Pambawi man lang, kahit kaunti. Sabay sa simpleng pagbigay permiso ni Inez ay ang pag-alingaw-ngaw ng boses ni Jeff na balot ng kirot at sakit matapos tuluyang ikutin ni Rocio ang braso niya hanggang sa mawala iyon sa tamang forma. Sino ka ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi nga kita kilala. Ba't ka ba nakikialam? Sino ka ba? Hindi mo ba talaga maalala kung sino ako? Ikaw? Ikaw yun? Oo, Jeff. Ako nga yun. Gumaganti ka dahil iniwan ka ni Inez sa altar para sa akin. Hindi ko naman kasalanan yun. Hindi ko ito ginawa sa'yo dahil iniwan ako ni Inez para sa'yo. Ginagawa ko ito sa'yo dahil sinira mo ang babaeng iniwan ako para sa'yo. Matapos mong mga ako, naaalagaan mo siya. Naalala mo ba? Nangako ka sa akin, naaalagaan mo si Inez. But what you have done? I told you to never mess with her because you will be messing with me. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin, di ba? Kaya sigurado ako na alam mo na rin kung ano ang kailangan mong gawin. You have an hour to clean my wife's name or I will make sure that this day will be your last. Wife? Si Inez? Kailan pa? Wife? But on her finger is the ring that I gave her. Agad na nagbaba ng tingin si Inez sa kanyang palasing-singan. Nang matantong tama si Jeff at suot niya pa nga ang engagement ring, galing sa taksil na talipandas, umakto siyang huhubarin na ito nang biglang kinuha ni Rocio ang kanyang kamay. Ang binata na mismo ang naghubad ng singsing mula sa kanya at pinalitan iyon ng dalawa. Isang white gold na wedding band at isang pink solitaire diamond ring. Since now, Jeff, the woman that you trust for years is now mine. Ulang pakundangang hinulog ni Rocio ang lumang engagement ring ni Inez sa kaginiya ang dalaga palabas ng gusali kung saan niya sinugod ang dating nobyo. Pagdating sa mansyon ng mga Del Vasco, na tanging si Rocio na lang ang nakatira pagkat nag-migrate na sa Spain ang mga magulang nito kung saan nila piniling mag-retire, agad na napansin ni Inez ang tahimik na pagkimkim ng galit at frustration ng binata. Rocio? Inez, mamaya na. Sorry. Mamaya na. Kung galit ka, sabihin mo. Ipakita mo sa akin. Sigawan mo ko. Saktan. Sigawan ka nga, di ko naisipang gawin. Taas tingin mo kaya kong pagbuhatan ka ng kamay? Inez, I'm not your ex. We will talk about your recklessness once I'm calm. Magpahinga ka na rin muna. Wala nang nagawa pa si Inez kundi hayaan na lang si Rocio na pumanhik at magpakalma muna sa kanyang kwarto at ganoon na rin ang kanyang ginawa. Pagsapit ng oras ng paghahapunan, ang buong akala niya ay sasabayan na siya ng binata sa pagkain. Ngunit, nang siya lang ang pinaghainan ni na Mildred, agad siyang umalma. Hindi niyo ba gusto ang pagkain? Sasabihan ko po si chef. Hindi iyon. Gusto ko ang pagkain.
Lahat to paborito ko. Ah, kaya pala. Kaya ano? Nagtaka lang kami. Dati kasi, wala namang pakialam si Sir Rocio sa pagkain hinahanda ni na chef. Pero nang dumating kayo, nagbigay siya ng listahan ng mga putahing hindi naman niya madalas sinihiling. Para po pala sa inyo iyon. Ay, ganito pala si Sir pag in love. In love? Opo, Si Rocio? Sa akin? In love siya sa akin? opo. Bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi niyo po ba alam? Hindi niyo pansin? Hindi niyo nakikita sa mga mata niya? Pero, ilang araw pa lang ako rito. Opo nga, pero matagal na nga raw po kayong magkakilala ni na Sir, di ba? Narinig ko po sa mga katulong na mas matagal na rito. Halos magkababata raw kayo ni na Sir, tapos ikakasal daw po dapat kayo pero iniwan niyo siya sa altar. Nung nalaman ko po ang sitwasyon niyo at ang nakaraan niyo ni Sir Rocio, napaisip ako kung nagsisisi ka ba na iniwan mo ang tulad ni Sir para sa tulad ng ex mo. Mildred! Ikaw na bata ka. Pag narinig ka ni Sir Rocio mo, malalagot ka. Hindi ba't binilinan na kita na hindi mo dapat inuusisa ang buhay ng mga amo natin? Halashat, doon ka sa pool. Linisin mo ang pool. Nang ganitong oras, Manang? Alas 8 na po. Sa pool, Mildred. Kiskisin mo ang pool gamit ang toothbrush nang mabisi ka at may iwasan ang pagchichismis mo. Iha, Pagpasensyahan mo na yun ha. Ganun lang talagang bibig nun. Pero sigurado naman na wala siyang intensyon na bastusin ka. Alam ko ho, nakikita ko naman po sa mukha talaga na mabait talaga siya. Medyo taklesa nga lang. Hindi medyo, talagang taklesa. Ay ang batang yon, kung di mag-iingat sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, baka mapahamak siya. Hindi naman siguro. Nahihiyang tumikim si Inez para kunin ang atensyon ng mayordomang nagsisimula ng mag-iwas ng tingin at naghahanap ng tamang tiyempo para iwan siya sa hapag. Ano yon, Iha? May kailangan ka pa ba? Si Rocio po, nasa kwarto niya. Di ba siya bababa? Wala siyang planong sumabay sa akin sa pagkain? Wala siyang abiso. Gusto mo bang sabay kayo? Tawagin ko ba? Hindi na po. Ako na lang ang pupunta sa kanya. Magdadala na lang ako ng pagkain sa kwarto niya. Bitbit ang tray ng mga pagkain na siya mismo ang nagmili at nag-ayos. Kinakabahan at ilang beses pang nagbuntong hininga si Inez bago niya tinawag ang binata. Alam kong galit ka pero pwede mo bang isantabi muna yung galit mo? Sabayin mo muna akong maghapunan. Gusto ko sana ng may kasabay. Gusto ko sana na ikaw ang kasabay. Hindi ako aalis dito hanggat... Sa biglang pagbukas ng pinto, hindi na natapos pa ni Inez ang sinasabi at lalong nawalan ng imik nang tuluyan na siyang humakbang paloob. Nagdala ko ng tagi-isang ulam, may pasta rin. Di tulad mo na alam ang mga paborito kong pagkain. Hindi ko alam ang sayo. Huwag kang mag-alala, aalamin ko yon. Aaralin kita. Lahat ng detalye mo, aalamin ko rin. And why would you do that? Nagkibit balikat si Inez. Kasi tama lang na alam ko kung ano ang gusto ng asawa ko. Wait, may hindi pala tayo nalinaw sa kasunduan nating to. Is that what we're calling this? Basta tong setup natin, Rocio? Kapag nabawi ko na ang kumpanya kay Jeff, nalinis ang pangalan ko at napagigantihan ko na siya. Tas, ikaw, nakuha mo na yung anak na gusto mo at kailangan mo mula sa akin. Ano ang mangyayari? Siguro naman, hindi ka umaasa na ibibigay ko na lang sa'yo basta ang bata? Yes, you are the one who is in dire need of an heir. But the baby is mine too. The baby is part of me. And I don't think I can just give my baby away as if she or he is a kitten. You're not leaving anyone behind. You are not abandoning our baby to me or me. You are staying with me. You are staying with us, with your family, where you belong.
Tulalang pinakatitigan ni Inez si Rocio. Tila nagka-crush ang kanyang utak at kahit na anong pilit ay hindi maunawaan ang nangyayari. This deal of ours has no way out? Is this forever? Yes, Inez. Why? Do you think I will let you go again and do the same stupid mistake? Tama ang katulong mo. In love ka sa akin? In love ka ba sa akin? Nangingiting binasa ni Rocio ang kanyang pang-ibabang labi. Sa kalagitnaan ng pagkalito ni Inez, tinulungan at binigyang linaw niya ang dalaga. Yes, I am. Head over heels in love. Inez Carpio can do no wrong type of love. If she wants the whole world at her mercy, then she will have the world at her mercy kind of love. And don't even ask me when I fell in love with you. I deserve to save a face. Say it. Kung ano ang tumatakbo sa isip mo, sabihin mo nang makumpirma ko. Nung ikakasal na dapat tayo, ikaw ba ang nag-arrange ng arranged marriage na yon? Dahil matagal ka nang in love sa akin? Ikaw nga. Ikaw nga. Ngayon, mas may sense na ang lahat. Maging si Papa kasi di gets kung bakit gustong-gusto mong makipag-merge sa amin. Gayong kami lang naman talaga halos ang may mapapala. Ikaw, wala. Sino nagsabi na wala akong mapapala? Ha? Meron ba? Meron. Makukuha kita. Magkakaroon ako ng asawa. I actually get to take home the biggest win in that deal. Sa pagtayo ni Rocio sa kanyang kinauupuan para lapitan ng dalaga, agad na na-conscious si Inez. Ngunit nang wala namang ginawang kakaiba si Rocio at talagang pinutol lang ang distansya sa pagitan nila, ay unti-unti siyang na-relax at nakampante. Kumuha ko ng bodyguards. Kung alis ka, kailangan kasama mo sila. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari kanina, Inez. Alam mo bang, halos tumigil ang mundo ko nung malaman ko kay Manang Shelba na umalis ka at sugusugurin mo daw si Jeff. Natakot ako. Paano kung di kita naabutan doon? Paano kung may nagawa na si Jeff bago pa ako dumating? Paano kung mawala ka na naman sa akin? Nakaawang ang labi at ang mata ay punong-puno ng tanong sa sariling tinignan niya si Rocio. Pakiramdam ni Inez ang tanga-tanga niya para hindi makita at mapansin ang pagmamahal na buong pusong ibinibigay sa kanya ni Rocio noon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang alam lang ni Inez, may kailangan siyang gawin. Nang hawakan niya ang pisngi ni Rocio, agad nitong pinikit ang kanyang mata at dinama ang init ng haplos ng dalaga. Mas inilapit ni Inez ang sarili sa mukha ni Rocio. Nangahalikan ito, ay marahang iniwas ni Rocio ang sarili mula kay Inez. Anong ginagawa mo? Kung ano ang noon ko pa dapat ginawa, isusuko ko ang sarili sa'yo. Inez. Hindi ako napipilitan lang. Gusto ko talaga. Pakiramdam ko, ito ang una kong kailangan gawin para maitama ang lahat ng pagkakamali ko. Marahan ang galaw ng labi ni Inez at mas marahan pa ang balik na halik ni Rocio sa kanya. Tila isa siyang bulaklak na dapat ingatan. Hindi pwedeng biglain o hawakan ng walang dahan. Bawat haplos ng kamay ni Rocio na hindi na mapalagay ay isinisigaw ang emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Galing sa one-seater kung nasan siya, walang kahirap-hirap siyang binuhat ni Rocio at dinala sa ibabaw ng malambot nitong kama. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahalikan, habang ang kamay ni Inez ay abala na sa pag-aalis ng botones sa long sleeve na suot ni Rocio, muling nagpigil ang binata at dinikit ang kanyang noo kay Inez. Think about this, baby. I want you to totally think about this. Malalim na ang paghinga ni Rocio. Namumula ang kanyang pisngi at ang ugat sa braso niya at litid sa leeg ay parang bigla na lang sasabog at mapapatid anumang oras mula ngayon.
Isang tingin at alam ni Inez na hirap ang lalaking nakaibabaw sa kanya. Ang pasensya at pagtitimpi nito ay isang kabig na lang ang layo at mapapatid na. Rosyo, Think, baby. Think. If you take my clothes off, I won't be able to hold back. I will have you tonight. I will ravish and own you. And I will most likely want this every night. gabi-gabi? Baka hindi lang sa gabi. Sunod-sunod na lumunok si Inez. Handa na sanang umalis si Rosyo sa pagkakaibabaw sa dalaga nang akala niyang nagbago na ang isip nito, ngunit sumunggab si Inez ng halik at malambot nitong kamay ay sadya nang inalis ang kanyang long sleeve. Ang huling palatandaan ng kanyang pagtitimpi. Pagmulat kinabukasan, nakangiting mukha ni Rosyo na kanina pa pinapanood ang natutulog na figura ni Inez ang siyang sumalubong sa kanya. Anong oras na? 7. Anong oras ka nagising? Hindi ako nakatulog. Bakit hindi? Maingay ba ako? Malikot? Hindi ka sanay na may katabi? Oh my, humihilik ba ako? Malikot ko man o hindi. Humihilik ko hindi. Hindi talaga ako makakatulog. How can I sleep when the woman of my dreams, the very same woman that I thought I lost, is finally in my arm, sleeping in my bed? Kagatlabing ginamit ni Rosyo na unan ang braso ni Inez nang tapikin iyon ng dalaga bilang pagpaparating na gusto niyang dumuon si Rosyo. You smell so nice. Shh! Tulog na! Matulog na tayo. But I can't. Kasi kailangan mong pumasok. Pero ikaw ang boss. Hindi ka pa pwedeng mag-day off or half day? Kikitain natin ang mga abogado ko. Mga? Plural? Marami? Gaano karami? Basta, Pagdating ng DVS Corp, imbes na sa CEO's office, ay sa meeting hall dinerecho ni Rosyo si Inez at bago niya pa matanong kung ano ba ang ginagawa niya rito, napansin na ni Inez ang isang graph na naka-flash sa whiteboard. May percentage ang mga iyon at sa taas ay nakasulat ang pangalan ng kanyang kumpanya. should we begin? Pag-aari na ni Mr. Del Vasco ang 20% ng Philippine Trading Co. Si Mr. Jeffrey, na bagong lukluk ng board na CEO ng nasabing kumpanya, ay kasalukuyang may 43% share. You own a 20% of my company? Since when? Ba't hindi ko alam? Kasi sa ibang tao nakapangalan ang share ko sa kumpanya mo. Inez, don't worry. My lawyer had sorted out its transfer. Nailipat ng share ko sa pangalan mo. The other 25% that I just bought from your shareholders, it will be on your name before this day ends, which means you'll be back as the major stockholder of Philippine Trading Co. Tulad ng sinabi ni Rosyo, nakuha ni Inez ang 45% ng Philippine Trading Co. bago matapos ang araw. Sa pagsipa ng panibagong araw, hindi na nag-aksaya pa si Inez ng oras at agad nang bumalik sa kanyang kumpanya para bawiin ang posisyong ninakaw ng manloloko niyang ex. Papalabas na sana si Rosyo sa sasakyan na pareho silang lulan ni Inez nang kabadong hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. Sa pangungusap pa lang ng mata ni Inez, malinaw na agad kay Rosyo na may hilingin mula sa kanya ang dalaga. Hiling na bago niya pa marinig ay alam niyang hindi niya kayang hindian. No, Inez. Masyadong delikado. My bodyguard will be my side all the time. They are the cream of their crop, remember? I'll be safe, Rosyo. Walang mangyayari sa akin. Hindi pa rin. It's Jeff. Your psychopathic ex that we are talking about. Kailangan ko tong gawin. Kailangan ko siyang harapin na mag-isa. Alam kong malamang sa malamang wala ako sa ganitong posisyon kung hindi dahil sa'yo. But, Rosyo, I need to do this by myself. I need to redeem that piece of me that he had stole of myself.
So I'll finally feel liberated from his grasp. Saglit na sinipat ni Inez ang dalawang bodyguard na nakaabang na sa labas ng kotse. Saka muling binalik ang tingin sa nag-aalalang fiancé. I wanted you to help me take my revenge on Jeff. You had done your part. You had given me a power and authority. Now, will you please let me handle the rest of my revenge? As long as you promise me to keep yourself safe. Mag-iingat ako. Sobrang mag-iingat ako. Babalik ako sa'yo ng buo. Pakakasalan pa kita, hindi ba? Pakakasalan ko pa yung tamang lalaki para sa akin. Muling sinilip ni Inez ang Cartier watch na suot. Nang makumpirmang kalahating oras na ngang huli si Jeff sa oras ng meeting, napailing na lang ito at tatayo na sana nang bumukas ang double door at pumasok na sa wakas si Jeff kasama si Megan. Ang katulong nila na ilang taon na palang kinakalantari ni Jeff. Ang babaeng hindi lang bastang kabit ni Jeff, kundi ang siya ring naglagay ng gamot sa pagkain niya na ikinaparalisa niya. Anong ginagawa mo sa kumpanya ko? Paano ka nakapasok? Kumpanya mo? Ha? I built this company to my blood, sweat and tears. Hindi ito sa'yo. Akin to. Ninakaw mo lang to sa akin. Pero bawat sulok ng gusaling to, pagmamay-ari ko. Pagmamay-ari? Ni 1% nga sa kumpanyang to wala ka na. Nakalimutan mo na ba ha? Na nailipat ko na ang lahat ng shares mo sa pangalan ko. You're unbelievable, Jeff. Yang katangahan mo. Parati akong pinapahanga. Talaga bang pumunta ka sa company meeting nang di iniintindi ang agenda ng meeting na mangyayari? Jeff, tignan mo to. Basahin mo to. Megan, mamaya na. Jeff! Sabing mamaya na. Si Inez na ulit ang major stockholder ng kumpanya. Pinagsasabi mo, mas kasing kong duling wala na ang babaeng to. Kaya paanong? Agad na napawi ang kurba ng mayabang na pag-isimid ni Jeff kay Inez nang mapatingin siya sa kamay ng dalaga at nakita ang dalawang singsing na suot ni Inez. Hindi. Paano niya nagawa? Paanong ikaw na ulit ang nagmamayari ng percentage na yan? Samantalang inubos ko na lahat ng sayo. Megan, ipatawag mong iba. Nasaan na ba ang mga board members? Mag-aaksaya ka lang ng oras pag ginawa mo yan. Hindi na sasagot ang mga yan. Kung sumagot man sila, wala rin naman silang magagawa para tulungan ka. Legal nilang ibinenta sa akin ang shares nila. Hindi tulad mo. Dumaan ako sa tamang proseso. Isang beses pang tinangka na Jeff na sugurin si Inez, ngunit nang makita ang agad na pag-abante ng dalawang bodyguard na kasama ng dalaga, ay agad din itong natigilan at pumirmi sa dating pwesto. Hindi ako papayag. Hindi mo mababawi sa akin ang kumpanya ko. Hindi pwedeng mapunta sa wala ang pagtitiis ko sa'yo. Ang kumpanyang ito, ang kabayaran ng ilang taon kong pagtitiis sa iyo, Inez. Kaya hindi ako papayag na mabawi mo ito. Kung kailangan kong ubusin ang pera ko, masigurado ko lang na mawawala na kayo ni Rocio sa mundong ito. Jeff, itigil mo yan. Grave threat yan. Pwede kang makasuhan. Wala akong pakialam. Kumalma ka nga muna. Nakakalimutan mo na ba na may 12% share ako sa kumpanya? Hindi naman may babalik bilang CEO si Inez kung hindi siya ang mananalo sa botohan. At alam mo naman siguro na ikaw ang iboboto ko, hindi ba? Kaya kumalma ka lang. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaan na makuha sa'yo ng babaeng iyan ang kumpanya. Wind underneath his wings that allowed him to fly. Yun ang eksena mo sa relasyong to? Naiiling na umisimid si Inez, sabay balik sa pagkakaupo sa swivel chair. Hindi ba masyadong pamilyar, Jeff? Parang nalaro mo na to noon. Nalaro na natin yan noon. You shut that filthy mouth of yours. I've known Jeff for a decade now. Dated him for 5 years and lived in with him for 3. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang mahalin at suportahan ang lalaking iyon.
Bagay na siyang ginagawa mo ngayon. Kung ako nga na binigay sa kanya lahat ng meron siya ngayon, ay nagawa niyang traidorin. Paano mo naisip na hindi niya gagawin sa'yo? Ibinigay niya sa'yo ang 12% ng kumpanya? Bayad ba yun sa pakikipagsabuatan sa kanya sa pagpatay sa akin? Ang sabi ko, tumigil ka na. At bakit ako makikinig sa basurang katulad mo? Bakit, Jeff? Natatakot ka ba na di tulad ko na napapaikot-ikot mo ay di ganun katanga si Megan? Na kumpara sa akin, mas mabilis siyang matatauhan? Sa muling pagtayo ni Inez, dumiretso na siya sa double door at kahit gahibla na ang layo niya kay Jeff, nang dumaan siya sa tabi nito, ay walang nagawa ang binata kundi ang samaan lang siya ng tingin. I will have my company back. Megan, Jeff knows that I will do everything to get my company back. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun para sa'yo? Huwag ka makinig sa sasabihin yan. Galit siya sa atin. Sinisira niya tayo. Gusto niya lang na magkalamat tayo para... Gagawin niya ang lahat para makuha ang interes mo. Nang sa ganun, ay mas lumaki pa ang sa kanya. Congratulations! You are basically sleeping with a potential enemy now. And if I were you, I'd keep my eyes open all the time. Bago bumukas ang automatic glass door sa lobby ng building, nakalabas na si Rocio at nakatakbo palapit kay Inez para salubungin ang dalaga. Nang makita niyang buo at walang galos ang babaeng mahal, malalim siyang huminga na parabang nabunutan na siya ng tinik sa dibdib. Anong nangyari? Si Megan, ang dati naming katulong at kabit ni Jeff, ang nagmamayari ng 12% ng shares. Habang magkakampi pa silang dalawa, hindi ako mananalo sa botohan at maibabalik na CEO ng trading ko. Tell them, then. What should I do? What do you want me to do for you? Nataniman ko na ng takot si Megan. Alam niya na kung gaano kahalimaw si Jeff. Bago pa maisip ni Jeff na ipahamak ang babaeng iyon para sa shares niya, uunahan ko ng talipandas na iyon. I need you to hire someone that would tell her. I need her to feel as if she is in danger and that Jeff is behind it. Kailangan ko munang masira ang alyansa ng dalawang iyon. Okay. I will let my men know. Rocio, wala silang ibang gagawin kundi ang takutin si Megan. Gusto ko na magdusa rin ang babaeng iyon. Pero wala akong balak na ilagay sa aking kamay ang batas. Alam ko, Inez. Alam ko. Gusto mong magiganti. Pero hindi ka masamang tao. Nang magising si Inez at natanto na nasa biyahe pa rin sila, agad niyang tinignan ng oras sa phone na hawak. Ilang saglit pa, napansin niya ang pamilyar na kalsada. Airport? Anong gagawin natin sa airport? Saan tayo pupunta? Do you trust me? Anong klaseng tanong yan? Baby, do you trust me? Oo, sobra-sobra. Pagkatapos ng mga nangyari sa akin, dapat natuto na ako at nadala. But I couldn't help it but to trust you with all my life. I know it sounds impossible, but I never trust someone the way I trust you. At wala po akong gagawin na kahit na ano para masira ang tiwala mong yan sa akin. Nagulat man sa bigla ang paghalik ni Rocio, mabilis din namang nakabawi si Inez at buong pusong sinuklian ang tamis ng halik ng binata. Sa unti-unting pag-iba ng ritmo at inlayog ng kanilang labi, si Rocio na mismo ang kusang kumalas at bumitaw kay Inez bago pa sila humantong sa pag-angkin sa isa't isa sa kotse. Pagkat may phone call na kailangang sagutin, naunang buwaba si Inez mula sa private jet ni Rocio paglapag nila sa maliit at pribadong runway ng pribadong isla. Sa kalagitnaan ng pikit matang pagnanamnam ni Inez sa sariwang simoy ng hangin, bigla na lang niyang naramdaman ang dahan-dahang pagpulupot ng braso ni Rocio sa kaliitan ng kanyang bewang habang ang pang-akit na amoy ng balat at pabango nito ay tuluyan ng sinakop ang kanyang ilong.
You look at peace. This is exactly what I want. I like it here. Pwede tayong magtagal dito hanggat gusto mo. Hindi pwede. Hindi pa pwede. May kailangan pa akong tapusin sa Manila. May laban pa akong kailangan ipanalo. Dahan-dahang pumihit si Inez paharap kay Rosyo at sa pag-iisa ng kanilang mata ay agad niyang nginitian ang binata. Pagtapos na ako kay Jeff, gusto kong bumalik dito kasama ka. Gusto kong magtagal dito kasama ka. Hindi ko alam na pagod na pala ako sa pang-araw-araw kong buhay. It felt like for years, I was living my life in survival mode. And I didn't even know that I was doing in that way until I found you. Until you introduced me to peaceful days with you. Ganito rin yun. Kunot noo at ang mata ay punong-puno ng katanungan na sumuliyap si Rosyo kay Inez. Sabay hawi ng malambot nitong humaharang sa maganda at maamo niyang mukha. Ganito ang alin? Yung pakiramdam ko kapag kasama kita noon. But I was young, naive and honestly reckless back then. I mistook the peacefulness of your love for boring. I didn't know that love has a different face, color. Hindi ko alam na ganitong pagmamahal pala ang kailangan ko. Malalim na huminga si Inez, hinga na may kaba. Hingang sa kailaliman, panang sikmura niya binunot. Hihintayin mo ba ako? Maghihintay mo ba ako? Hintayin mong matapos ako sa kailangan kong gawin. Wait for me to heal from every trauma, Dregat, from that God-forsaken relationship. Because this version of me, you don't deserve her. Inez. Makinig ka muna kasi. Ay, Mom. I want you. No, not just want, but need. It's a need. I need you to wait for me to heal. Because that's the version of me that you deserve. There's the best version of me out there. I just need to find her. And that version of me, hindi na takot at mamahalin ka ng buong buo. Sunod-sunod na tumango si Rosyo kay Inez, sabay halik sa kamay ng dalaga na kanyang hawak. Paulit-ulit niyang inilalapit ang labi sa may singsing ni Inez na para bang tinatato niya sa isip ng dalaga kung gaano niya ito kamahal. Yun nga lang, walang kasiguraduhan. Nahintay kita. Ngayon pa kayang ikaw na mismo ang nagsasabi. Nahintayin kita. I can wait, Inez. I will wait for you. The best version of me? That one is the one that's yours. That one is the one that's going to be your wife. So wait for her, will you? Punong-puno ng kapayapaan ang isang linggo nila sa Balesin. Sa sobrang payapa, ilang beses nang sumagi sa isip ni Inez na huwag nang bumalik ng Maynila. Nasa islang iyon na sila mamamalagi. Gaano niya man kagusto ang ideyang iyon, pilit niyang nilabanan. Pagkat ang katulad ni Jeff, hindi pwedeng hayaan na lang. Kailangan nilang magbayad. Hindi ako makapaniwala na huling umaga na natin dito. Mamaya nasa Maynila na tayo ulit. Gusto mo bang mag-extend? Embes na sumagot, pinanood na lang ni Inez kung paano marahang hinahaplos ng binata ang ibabaw ng kanyang tiyan. Ano bang ginagawa mo? Wala lang. I just like touching you. I can't help it. And I can't wait to feel our baby here soon. Soon, Rosyo. Soon. Pagbalik sa Maynila, kinailangan na ring magbalik ng dalawa sa kanika nilang trabaho. Mabilis na naging abala si Rosyo sa mga obligasyong lampas 1 linggo niya na iniwan. Habang si Inez naman ay kasalukuyang kaharap ang kabit ng ex-fiancé na halatang paralisa at ilang linggo na rin na hindi palagay. Kung hindi ka magsasalita, aalis na ako. Marami pa akong kailangan gawin. Pagkakita sa brown envelope na nilapag ni Megan sa mesa ng restaurant, agad na natigilan si Inez
at pasimpleng bumalik sa tamang pwesto. Pirmado ko na yan. Pag napirmahan mo na rin, pwede mo nang ipaasikaso sa abogado mo ang paglilipat ng shares na yan sa pangalan mo. And what do you want in return? Alam kong meron. Alam kong hindi mo to ginagawa dahil lang nagsisisi ka na. Kaligtasan ko. Iyon ang gusto ko. Makapangyarihan si Jeff, pero mas makapangyarihan si Rocio, ang asawa mo. Ilayo niyo ako kay Jeff. Ialis niyo ako sa bansang to. Bago pa may gawin sa akin si Jeff. Inez, please. Ramdam ko, hindi ako nababaliw lang. Alam kong anumang oras mula ngayon, may gagawin niya siya sa akin para makuha ang shares na nasa pangalan ko. May iti-text ako sa iyong address. Bukas na bukas din. Gusto kong pumunta ka roon. Doon ka susunduin ng tauhan ko. Nadadalhin ka sa ibang bansa kung saan ka ligtas. Salamat! Salamat, Inez! Bit-bit ang brown envelope na sinilip niya muna para masiguro ang legitimacy ng dokumento. Humanda na si Inez sa pagtayo nang muli niyang marinig si Megan. Nagmahal lang ako ng sobra-sobra kaya ako nagawa ang lahat ng nagawa ko sa iyo, Inez. Si Jeff kasi, he knows his way to a woman's heart. Magaling siyang mangmanipula. Alam niya kung paano ka huhulihin. Gaano ka man kailap. Oo, ganun na nga. Ganun na nga. Naiintindihan mo naman pala ako. Ang hindi ko lang maintindihan. Bukod sa paano mo na kaya ng mantraidor ng kapwa mong babae, paano ka rin umabot sa puntong pumayag kang tapusin ako, samantalang wala naman akong ginawang kahit na ano sa'yo. Kagat ang nanginginig na pang-ibabang labi, pilit na tinatagan ni Megan ang kanyang loob at sinalubong ang puot sa mga mata ni Inez. Hindi ka nagsisisi sa nagawa mo sa akin dahil alam mong mali iyon. Nagsisisi ka lang at humihingi ng tawad kasi alam mo na ang pakiramdam ng inaabandona. Dahil inaabandona ka na ni Jeff, di ba? Nagsisisi na ako. Ibinigay ko na sa'yo ang kailangan mo para matalo si Jeff. Ano ba bang gusto mong gawin ko para lang mapatawad mo ako? Wala. Wala kang kailangan gawin para mapatawad kita. Kasi walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Kung talagang nagsisisi ka, dapat pagdusahan mo ang kasalanan mong iyon habang buhay. I will move on from all of this. But I will never forgive. And even if I don't forgive, I'll make sure that I'll still be happy. Hindi ang tulad nyo ni Jeff at ang bigat ng hindi ko pagpapatawad sa inyo ang magiging dahilan para hindi ako muling sumaya. Pagbalik ng kotse, agad na kinuhaan ni Inez ng picture ang dokumentong hawak, sabay send noon kay Jeff. Saka nag-drive, diretso sa Philippine Trading Co. Sakto sa pag-upo niya sa dating CEO's chair, na muli ng kaniya ay ang pagdating ng humahangos na si Jeff. Get off the chair! That seat is mine! Ako ang CEO ng kumpanyang to! Not anymore! Hindi mo na naman ba binasa ang sinend ko sa'yo? Ang pinakamamahal mong si Megan, tinaydor ka na rin. Imbes na ipakita kay Jeff na namimilipit siya sa sakit, pagkatapos nitong pigain ang kanyang braso, sinalubong lang ni Jeff ang tingin nun at minamaliit itong nginitian. Hindi yun magagawa ni Megan. Mahal niya ako. That may be true, but it seems like Megan loved herself more. She knew that you are a sinking ship, and so she jumped off the ship before that ship dragged her to the bottom. Anong ginawa mo sa kanya? Pinagbantaan mo ba siya? Mahal ako ni Megan. Nagmamahalan kami. At di niya ako tatalikuran ng ganito kung wala kang ginawa sa kanya. Mahal ka nga niya, Jeff. Hindi ko naman dinay-deny yun Makinig ka rin kasi sa akin pag sinabi kong mas mahal niya ang buhay niya at pinagbabantaan mo siya. Tinakot kaya naman. Pinagbabantaan? Tinakot? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko. Wala akong ginagawang ganon. Nasaan si Megan? Nasaan ang mag-ina ko? Ibalik mo siya sa akin. Parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko kaya. Inez, please. Nasaan siya?
Nasaan ang pamilya ko? You want the company? Oo na. Sige na. You can have it. Ibabalik ko sa'yo lahat ng ninakaw ko. Yung bahay, yung pera. Huwag mo lang sasaktan ang mag-ina ko. Pinilit ko lang si Megan na makipagsabuatan sa akin. Sinabi kong yun lang ang paraan para makalaya ako mula sa'yo. At mabubuo na ang pamilya namin. Inez, please. Huwag mo silang idadamay. Ako na lang. Sabihin mo kay Rosyo. Ako na lang ang sirain niya. Nanginginig ang kamay sa galit na dinampot ni Inez ang baso sa mahabang lamesa ng conference hall. Saka sinaboy ang laman nun kay Jeff na nananatili pa rin nagpapakumbaba sa kanya. Iyon lang ang dahilan mo kung bakit mo ginawa sa akin ang lahat ng mga ginawa mo? Kasi akala mo, kakapit ako sa'yo hanggang dulo? Kasi alam ko na paghihigantihan mo ako tulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Pinaghihigantihan ko kayo ni Megan dahil naging sukdulan kayo. Sumobra! Kung nagising ka isang araw na di mo na ako mahal, sana sinabi mo na lang. Sana nagtapat ka na lang. Kasi sa sobrang mahal kita, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Maski ang pagpapalaya sa'yo. Ganoon kita kamahal. Noon. Ikaw ang nag-umpisa nito. Ikaw ang nauna. Hindi ikaw ang biktima rito. Ako. Kaya huwag kang magpa-victim. Don't you dare to blame me for the consequences of your action. Ngayong araw, lalabas ang warrant of arrest para sa kaso mo. Embezzlement, fraud, attempted murder. Sarami nun. Sigurado ko na hindi ka na makakatakas. At yun din mismo ang sisiguraduhin kong mangyayari. Pagbabayaran ko. Kung gusto mo akong mabulok sa kulungan, magpapakulong ako. Hayaan mo lang si Megan. Kailangan siya ng anak namin. Walang magpoprotekta sa anak namin pagpati siya. Ako ang magpoprotekta sa anak niyo ni Megan. Ako ang mag-aalaga. Ako ang kanyang kikilalaning magulang. Inez. Hindi lang pagpapakulong at pagbawi sa kumpanya na ninakaw niyo ang magiging kabayaran sa mga kasalanan mo. Ang pinakamamahal mong babae at ang anak niyo. Sisiguraduhin ko na hindi mo na sila makikita. Hinding-hindi na kayo mabubuo pang tatlo. Kahit na kailan. Iyan ang magiging kabayaran niyo ni Megan sa pagdurog sa akin. Sa pagdating ng kapulisan, bit-bit ang warrant of arrest. Lumuluha ang mga mata na pilit na lumapit sa Jeff kay Inez kahit hawak at naposasan na siya ng pulis. Huwag mong idamay ang bata, Inez. Please. Let my son go. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Saglit mang natigilan sa pagsusumamong iyon ni Jeff, hindi na rin nagagsaya pa si Inez ng oras niya sa paglingon sa ex na mula sa araw na ito ay araw-araw ng pagbabayaran ang lahat ng kasalanan sa kanya. Pagbukas ng elevator sa lobby, sumalubong si Rosyo kay Inez na nakaabang din sa elevator at paakyat dapat sa top floor. Mahigpit na hinagkan ng binata si Inez habang pigil ang luhang kinagat ng dalaga ang kanyang pang-ibabang labi. Naaresto na rin si Megan. Tulad ni Jeff, patong-patong din ang kaso niya. At mataas din ang tsansa na life imprisonment din ang maipataw sa kanya. Tapos na, Inez. Tapos na. Nalinis mo na ang pangalan mo. Nabawi mo na ang dapat mong bawiin. Alam ni Rosyo kung gaano kabigat kay Inez ang araw na iyon at ang mga sumunod pa. Kaya kahit halos walang imik si Inez at tinatrato siya nito na para lang siyang hangin, hindi pa rin umalis ang binata sa kanyang tabi. Nasa paligid lang siya, nakaabang kung kailan siya ulit kakailanganin ni Inez, kung kailan siya muling magsasalita. Nandito lang ako. Pwede mo kong kausapin o hindi kausapin. Pero, nandito lang ako, Inez. Naghihintay lang ako. Hindi ako mapapagod na maghintay. Sa wakas, pagtapos ng ilang araw, nakuha na rin ni Rosyo ang atensyon ni Inez. Sa pagpatak ng kanyang luha, mabilis na kumilos ang kamay ng binata upang tuyuin iyon. Yung ginawa ni Jeff, lahat ng ginawa niya sa akin,
Ang buong akala ko, wala siyang puso. Walang kaluluwa. Walang kahinaan. Hindi naman pala. Hindi siya walang puso, Rosyo. Wala lang pala talagang espasyo ang puso niya para sa akin. Kahit inialay ko na ang lahat-lahat sa kanya, hindi niya talaga ako magagawang mahalin. Do you still love him? Umiling si Inez. Bagaman ang mata ay panay pa rin ang luha at punong-puno ng lumbay, kita rin ni Rosyo ang pagsasabi ni Inez ng katotohanan. Gaano man karami ang pagmamahal niya para kay Jeff, parang bulang naubos iyon nung araw na pinagtangkaan siya nito. Hindi ako nasasaktan kasi mahal ko pa siya. Nasasaktan lang ako kasi ang unfair ng nangyari. Ang sakit-sakit. It's okay. Cry your heart out, baby. Cry every pain. I'm here. I'm always here. Nang tuluyan ng masentensyahan sina Jeff at Megan para sa lahat ng kasalanan nila, 4 na buwan matapos madakip ang dalawa, saka palang naramdaman ni Inez na tapos na ang lahat, na may clean slate na siya at pwede na muling magsimula, na ang mundo niyang tumigil sa pag-ikot, dala ng pagtataksil ng taong lubusan niyang minahal at pinagkatiwalaan ay pwede na ulit umusad. Inez? Are you sure you want to do this? Inez? Gamit ang kamay kung saan nakasuot ang bagong wedding ring na 1 buwan na nilang gamit simula nang ikasal sila sa Spain, hinawakan ni Inez ang tila nanlalamig na kamay ni Rosyo. Magbaback out ka na? Hindi ka pa ready maging papa? Nanunuksong humahagikgik si Inez. It's not that, but that child. He is still Jeff and Megan's son. Your perpetrator's son. Dati, oo. Pero hindi na ngayon. Lilo is legally ours now, Rosyo. Hindi na siya anak ng taong nanakit sa akin. Anak ko na siya. Anak na natin. Alam kong sinabi ko noon na kukunin ko ang anak na Jeff bilang parte pa rin ng paghihiganti ko sa kanila ni Megan. Pero iba na ngayon. Nagbago na. I want him as my son because he deserves a chance to have a happy family. Pag nakita mo si Lilo, sigurado ako na lalambot ka rin sa kanya. Hawak kamay na pumasok si Inez at Rosyo sa orphanage na panandaliang nag-alaga kay Lilo habang inaayos ang lahat mula nang maaresto ang kanyang mga magulang. Mula ng araw na mahanap ni Inez kung saan napunta ang bata, parati niya itong binibisita. Kaya naman, lalong lumapit ang loob sa kanya ng bata na ngayong taon ay magta-3 taong gulang na. Nang makita ni Lilo si Inez, agad nitong hininto ang paglalaro sa car toy na galing mismo kay Inez. Malapad ang ngiti sa labing, tinakbo niya si Inez para yakapin. Paglipas ng ilang segundo, si Lilo na rin mismo ang kumalas, sabay hila sa kamay ni Inez at turo kay Rosyo. Siya ba? Siya ang asawa ko. Siya ang magiging papa mo. Siya talaga ang may-ari ng apelyidong binigay ko sa'yo. Kunot noong tinignan ni Rosyo si Inez nang kumuway lang sa kanya ang bata bago siya nito niyakap. See? I told you. Magugustuhan ka rin niya. Wala kang dapat ikakaba. Hindi siya nakakapagsalita. Hindi pa pero makakapagsalita rin daw siya. May speech delay si Lilo. But it's okay. That doesn't make him less perfect. Nang maramdaman ni Rosyo ang pagtagtag ng bata sa kanyang suot na button down, sabay bukas sa braso nito upang magpakarga, wala na siyang inaksaya pang oras at agad nang binigay ang gusto ng bata. Sa pagdating ni Lilo sa buhay ni na Inez at Rosyo, mas nagkasigla ang buhay ng mag-asawa. Hindi madali para kay Inez ang mag-heal sa lahat ng pinagdaanan. Pero sa tulong ni Rosyo at ni Lilo,
na kanilang inampon, unti-unti siyang nakausad. Kasama sa mga ginusto ni Inez na ayusin ay ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. At ngayong araw, nakatakda siyang kitain ang mga iyon pagkatapos ng mahabang panahon. Ha! Inez! Sa pagsalubong sa kanya ng mainit na yakap, galing sa inang ilang taon din siyang nangulila, hindi na napigilan pa ni Inez ang kanyang pagtangis. I'm sorry, Ma. I'm so sorry. Dapat nakinig ako sa inyo ni Papa. Hindi ko dapat kayo sinuway. Tama kayo. Tama lahat ng sinabi niyo. Sa gilid ng kanyang paningin, nasulyapan ni Inez ang kanyang ama na nakatayo malapit sa pinto at nakapamulsa. Sa pagbitaw niya sa kanyang ina, kabadong pinutol niya ang distansya sa pagitan nila ng ama. Nang magyakapan ay sabay ng umiyak. I'm so sorry for disappointing you back then. Patawarin niyo po ako, Pa. Tama na. Tama na ito. Tapos na yun. Ang mahalaga, nandito ka na. Nahanap mo na ang pagbalik sa amin ng mama mo. Ang tagal-tagal ka naming hinintay. Anak ko. Ang prinsesa ko. Bakit hindi ka nagsabi sa Papa? Bakit hindi ka sa amin ng mama mong lumapit? Hindi ko po kasi alam kung paano. At natatakot din po ako na baka hindi niyo po ako kayang tanggapin. Inez, anak kita. Anak ka namin. Bumalik ka lang. Kahit na ano pang nagawa mo noon, tatanggapin kita. Ang mga nasabi ko dati, nasabi ko lang iyon kasi galit ako. Pero mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng mama mo kasi anak ka namin. Sunod-sunod na tumango si Inez sa kanyang ama upang maiparating dito na nauunawaan niya ang sinasabi nito. Galing kay Inez, napako ang sulyap ng kanyang ama kay Rocio at sa batang karga-karga nito. Nabalitaan ko na nagkaroon kayo ng intimate wedding sa Spain kasama ang mga magulang ni Rocio. Pero ang batang iyan, sino iyan? Malapad ang ngiti sa labing kinuha ni Inez si Lilo mula sa braso ng asawa at mas inilapit sa kanyang ama. This is Ducio del Vasco, but we call him Lilo because he likes Lilo and Stitch. Parang ikaw lang. Gustong-gusto mo rin na pinapanood ang cartoons na iyon noon. Wala kang kasawaan. Sa pagtama ng mata ni Inez at ng kanyang magulang, sandali silang nagtaka kung sino ba ang bata. Ngunit nang sinabi ni Inez na anak nila ni Rocio si Lilo, kahit na alam nilang imposible, ay wala na silang tinanong pang kung ano. Kung anak ng anak nila ang tingin nila kay Lilo, itatrato nila iyon kung paanong itatrato ni na Inez ang apo niya na siya mismong magluluwal. Itatrato nila iyon ng punong-puno ng pagmamahal. Pwede ko ba siyang buhatin? Agad na binalik ni Inez ang tingin kay Lilo. Tinatansya kung hindi ba iyon aalma. Nang si Lilo na mismo ang nagbuka ng kanyang braso upang ibigay ang sarili sa magulang ng kanyang mama. Agad na siyang pinasok ng lolo at lola sa loob ng bahay. Bakit? Anong bakit? Ayaw mo na ba sa yakap ko? Ayaw mo nang yayakapin kita? Of course not. You know that's not what I meant. Alam ko, binibiro lang kita. Mamaya pag uwi ko, may ibibigay ako sa'yo. Ano? Pag uwi nga po, di ba? Hindi maipaliwanag ni Rocio ang kabang maghapong kumakamot sa kanyang dibdib. Hindi niya sigurado kung kinakabahan ba siya o ano. Kaya nang pag-uwi at nakatulog ang kanilang panganay na anak, hinawakan niya na ang asawa at kinulit na si Inez tungkol sa kanyang sasabihin. Mamaya, pag nasa kwarto na tayo, let me just tuck our son to bed. Nang makapagpahinga na rin tayo sa kwarto. Ano ba kasi yun, wife? Please, I'm dying.
Naiiling at nakangiti ang labing nagpumiglas si Inez sa kanyang asawa. Nang makumutan niya na si Lilo, hinalikan na nila ang noo nito at binulungan ng good night. Mama? Papa? Good night. Lilo? Ano yun, anak? Anong sinabi mo? Good night, Mama. Narinig mo? Nagsalita siya. Nagsalita na siya, Rosyo. Yung anak natin. His first words. Sinabi na niya. Oh, anong gagawin mo? You can't wake him up. Lilo is tired. Pero, Narinig ko rin, Inez. It's not just in your head. Nagsalita na nga ang anak natin. But you can't wake him up. And you can't pressure him about it tomorrow. Hayaan mo lang. Magsasalita rin siya ulit. Maririnig din natin ulit ang boses niya. pagpasok sa sariling silid ng mag-asawa, ay hindi na maalis pa sa isipan ni Inez ang boses ng panganay na anak. Kaya naman, nakalimutan na niya ang ibibigay kay Rosyo na naalala lang noong dinadapuan na ng antok ang kanyang asawa. Wife, what is it? Huwag mong sabihin sa akin na plano mong tawagan ang speech doctor ni Lilo ng gantong oras. Alam kong malaking milestone ang nangyari kanina. Pero, makakapaghintay yun. Bukas na natin sabihin, total. May speech therapy rin naman talaga siya bukas, diba? Bit-bit ang maliit na box galing sa bag. Malapad ang ngiti sa labing lumapit si Inez sa asawa. Ano to? Regalo? Para saan? May regalo ka naman na sa akin nung Pasko ah. Saka malayo pa ang birthday ko. Buksan mo na lang. Yan yun. Yung kanina mo pang kinukulit sa akin. Yan na yun. Nanginginig ang kamay sa tuwa at gulat na nilabas ni Rosyo ang pregnancy test mula sa magarabong itim na box. This is pregnancy test, right? And the pregnancy test says positive. It's positive. Buntis ka? Malapad ang ngiti sa labing tinanguan ni Inez ang kanyang asawa na walang mapaglagyan ang umaapaw na tuwa. Han, ano? Totoo nga, buntis ka? Magiging kuya na si Lilo? Oo nga, buntis ako, Rosyo. Bakit naman ako magbibiro tungkol sa bagay na yon na ganito ka seryoso? Nang makuha ni Rosyo ang kumpirmasyon na kailangan mula sa asawa, agad niyang inilapit ang muka at ipinakilala ang sarili sa anak nilang nasa sinapupunan pa lang ni Inez. Galing sa pagkausap sa anak, dahan-dahang pumatong si Rosyo sa taas ng asawang ikinahalakhak ni Inez. Akala ko ba, usap lang? Kami ni baby? Oo nga, usap lang. Pero tayo, kailangan natin mag-celebrate. Sa ganitong paraan? Oo. There's no other way to celebrate. Sa ganitong paraan lang. Hindi na natapos pa ni Inez ang kanyang sinasabi at napasinghap sabay baon na lang ng matalas na kuko sa braso ng asawa nang walang pasabing sumagad. Habang ang mga mata ay magkapulupot sa isa't isa, marahan siyang inangkin ni Rosyo. Paulit-ulit hanggang sa pareho silang napagod na dalawa at nahabol na ng antok. Nakala nila ay hindi na darating dala ng labis nilang pagkatuwa sa balita ng pagbubuntis ni Inez. Pagkatapos ng magandang balita dala ng pagbubuntis ni Inez, tila mas lalo pang naging perpekto ang maliit nilang pamilya. Nagtuloy-tuloy ang progress ni Lilo sa kanyang speech delay at saktong 1 buwan pagkatapos manganak ni Inez, tuwid lang nakakapagsalita ang panganay nila ni Rosyo. Unahin po muna namin sina Mr. and Mrs. Del Vasco at ang mga anak nila. Tapos pag nakuha na yung tamang shot, pwede na pong sumama ang mga lolo at lola. Saad ng photographer. Mama, pwede ko po bang hawakan si Sugi? Oo naman. You can put your hands on her while we take our family portrait. Hingi ka lang ng sanitizer muna kay Papa. Pagbaling ni Lilo sa papa niya, hawak na niya ang maliit na bote ng sanitizer
na agad ding binalik ni Rocio sa staff na nakaabang pagkatapos. Eyes on the camera. Gorgeous family. And say cheese. No cheese. I'm lactose intolerant po. And ano na lang, happy family. Happy family. It is. Pagguhit ng matatamis ng ngiti sa labi ni Inez, Rocio at Lilo. Sunod-sunod nang kumuha ng shots ang photographer na hinire nila. Okay, we got it. We got the perfect shots. Lolos and lolos, pwede na po kayong pumasok sa frame. Let's take that photo of a one big happy family. Rocio, Thank you for making me believe in love and for helping me keep my ability to love. If it's not because of you, I don't think that I would try to love again. sa last shot, sabay na tumingin si Inez at Rocio sa isa't isa. Dahilan para makunan din ng litrato ang nag-uumapaw na Sa last shot, sabay na tumingin sina Inez at Rocio sa isa't isa. Dahilan para makunan din ng litrato ang nag-uumapaw na pagmamahal nila para sa isa't isa. Pagmamahal na alam ni Inez na panghabang buhay. Pagmamahal na hindi mag-iiba at maski sa tagal ng panahon ay hindi kayang lumain. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!